Okay, so dumating yung bago kong helmet today, December 27. This is Geely Atavistic classic helmet, medium size. So gagawa tayo ng short and personal review as an owner sa helmet na ito. So let's talk about first kung ano yung kasama niya. Bali yan, helmet itself. Meron siyang clear yung nakakabit. Then dito, meron siyang kasama na I think this is yung tinted na lens. Then sa box niya, what's included? Let's check. Sa box, bali nung dumating sa akin, nakabalot siya dito sa bag niya, Geely helmet. Then set aside ko muna tong box. Pati yung eto. Okay, so kasama niya is may kasama siyang ganito, parang manual, then may keychain, which is good. So start na natin yung review ko for this helmet. Steady ko lang to aking camera. Tanggalin ko to muna. So as you can see here, nakalagay naman dito dot certified, ECE certified siya, 22.05, pin lock ready. Dito yung pin lock niya. Tapos extra clear windshield. What's this? Under window stand, hard sir, quick release, anti-scratch, then optimum visor lock. Tanggalin na natin. Bali pala yung size nito is medium. Alright. Okay. Okay. So kung mapapansin nyo dito, ito, then ito, meron siyang air vent. Even here, may air vent siya. Ito yung pin lock. Tabasan ng likod ng air vent niya. Bali nandito sa likod. Air vent palabas ng hangin, air vent palabas ng hangin. Yan, size niya. So mukhang bulky siya. Pero what I like about this helmet is malaki yung viewing angle niya. Ayun, kung kita nyo naman, yung chin niya maliit lang. Tapos yung viewing angle niya is malawak. So let's check yung inner pad niya kung kamusta. So dito, maganda ito, quick release. Metal din yung quick release niya, which is good. For the padding, let's check. Padding is okay, walang chin guard. Makapal. Mukhang classy yung ano niya. Yung kanyang mukhang classy yung kanyang inner pad. Maganda. What we'll do next, try ko itabi siya sa aking current helmet, which is yung Evo XT300. Let me get it.
Okay. So, side comparison. So, I think sa shell, halos magkapareho silang malaki. Pero, ang kagandahan nandito sa Geely is basic lang siya, pang classic, kaya nga classic helmet. Ito, parang more on sporty helmet siya, si Evo. And dual visor itong si Evo, while itong si Geely is single visor lang ito. For the padding, let's check ha. Okay. So yan. For the padding, it looks parang mas makapal yung padding ni Evo compared dito kay Geely Atavistic. But we'll check later yung fit niya once nasuot ko na siya. So, set aside ko muna itong aking existing helmet. Then, ikutan muna natin yung itsura nito. So, yan. Atavistic. Ayan yung ano nyo sa likod. Sa kilid. Front. Okay. Then, inner pads. Pause ko muna itong video, then I'll try to wear this helmet para makita nyo kung kamusta yung fitting niya once na suot na siya. Okay? Okay. So, ito. So, sa fitting, tingnan nyo na lang. Mukhang makapit naman. Normally naman pagka ako ang nagsusot ng helmet, I'm using panyo tsaka mask. So this will help to hold the helmet still sa mukha natin. Side view. Kamusta naman siya? Okay naman. Again. So maganda yung fitting niya. Pause ko muna, then later I'll show you kung paano yung magiging setup nung action camera ko dito sa helmet na ito. Okay? Okay, so for now, ito muna yung setup natin. Mukhang mahaba yung telesin na mounting ko for helmet. Pero ito siya. Ayan. Ayan. So, for additional feedback, when using it outside, lalo sa mga busy or long stretch na kalsada, I'll try to make a separate feedback video about this Geely Atavistic helmet. But I'm expecting na hindi naman masyadong makaka-apekto yung wind noise since I'm using an external mic para sa aking motovlog setup. So, yun muna for today, and